paano mo naisip gawin ito? Ano pa to eh, 2020, parang early 2024 nung nagpunta sila Direk Bobot kasi at Tita Malu as cornerstone sa management ko kung kaya kung pwede akong mag-isip ng konsepto for mga entertainers sa Nagoya, Japan kasi Direk Bobot nanggaling doon and have spoken to yung mga entertainers doon, so parang interesting yung buhay nila. And then dinala kami doon ni Direk Bobot and Tita Malu sa Nagoya. May kasama akong writer si Direk Rod Marmon. Tapos kami yung parang yun, kausap namin yung mga girls, ganyan. And then after that research, kami ni Rod na-isip ng what could possibly be a story for the for yung lives ng mga entertainers doon. So from there, yun, it took parang 1 whole year din to write. So matagal siya na proseso. Like, lagi ko namang ginagawa. Ilang taon siyang nabubuo. Tapos, yun, then we finally develop a concept na na-approve ng mga producers. So, yun, sila Ted yung. Salamat, Kinosip. Thank you, Ted. Passing it on to you. Bakit na-entice ka na pumasok sa pag-produce ng pelikula? Lalo na syempre, fresh na fresh po si Ted. 24 years old, o diba? 22? I'm 22 years old. Wow! 22! Oo! At talagang sumugal ka sa napakagandang kwentong ito. Pakikwento. So, yun nga po, as a business management graduate, I've always been fascinated about film. And yun nga, I wanted to use my background and apply to the industry. When I got in touch with Direk, alam na namin na we wanted to produce something different, which is Midnight Girls. What about the story did really capture your attention? So we wanted to produce Midnight Girls kasi we wanted to explore the narratives nga on OFWs. And it is, at its core, a tribute to mothers, to sisters, and to friends who trade their identities nga and miss out on life's milestones to provide for the loved ones they have back at home. Yun, sila, very eager sila na, Nakakatuwa. kasi yung OFW, di ba? Correct. Tapos sila rin very, parang relate, di ba? Marami tayong kakilalang gano'n eh. Everybody na Pinoy ay may kamag-anak, kakilala, kaibigan na OFW. Direct inisip ko nga, nagulat ako, business management, Yes. diba? We would think film graduate, but wow, congratulations. Thank you for, bringing in the business here for everybody. And of course, napakagaling ng cast natin. Direct, so tatanungin ko lang yung cast, especially the ladies, what for you, when you read the story, what made this the perfect timing to tell the story to the audience? When it was first pitched to me, I actually, pitch pa lang. Sabi ko, kakaiba. It's something that I've never done before. And it's about time to really just bring out, diba, out there yung stories ng mga babae sa Japan. At hindi lamang yun eh. Maaaring sila yung naging subject ng pelikula, pero kung titignan mo talaga sa mas malaking lente, tinatakal dito yung sakripisyo, yung sitwasyon ng mga OFWs natin sa iba't ibang parte ng bansa. And we really had to treat this story with so much respect kasi storya to ng buhay ng bawat Pilipino na nasa labas ng bansa natin. And we also wanted to humanize. Diba? Kasi sometimes merong mga stigma na kasama yung storya ng mga babae sa Japan. So, we really wanted to humanize them. And makita na itong mga taong to ay may mga totoong pangarap. Itong mga taong to ay nagsasakripisyo. Hindi lamang para sa sarili, pero para sa mga mahal nila sa buhay. Wow. Paris? Hello po, Kanbanwa. Konnichiwa! Hello, konnichiwa. Ayan. Hello, ayan. Ako naman po, isa siguro sa nakapagpa-oo agad sa akin sa project na to is yung ganda ng storya. Very honest, very raw.
na talagang yun talaga yung buhay ng ating mga entertainers sa Japan. At siguro po, this is something new for me kasi never pa yata ako nakagawa ng ganito. Excited ako nung syempre makakasama ko si Ate Jo, Jane and Loisa. So, ang lahat ng yon yung parang nakaka-challenge. Tapos ni Hongo pa. Ang challenging pa siguro sa akin, yung kailangan emotional ka, tapos kailangan ni Hongo. Sobrang fluid, sobrang napaka-natural nung delivery nyo sa mga lines ninyo. Kahit na hindi natin to mother language. Yes, yes. Na kailangan maramdaman rin yun. Siyempre challenge yun para sa akin na maramdaman ko yung mismo yung sinasabi ko at maramdaman rin nung ka-eksena ko yung sinasabi ko. Siyempre po ng mga manonood din. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga is totoo yung sinabi ni Ate Jody, yung tungkol sa sakripisyo ng bawat isa, na lahat tayo may mga pinagdaraanan. Hindi natatago ng bawat ngiti natin yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. So, isa yun sa mga nagustuhan ko po talaga sa story. And isa pa, pag si Direk Irene ang gumawa ng kwento, alam mo mapanakit. So, alam natin yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood agad. Sana po ay nagustuhan ninyo. Yes, hi everybody! Good evening naman dyan. Pambanwayo. Yes, tsaka may timeline kasi ibang-iba yung ano. Hindi, pero natutuwa ako kasi napanood nyo na. Sana all. Di pa namin napapanood, pero it's a surprise. Ano ba? Nasabi nyo kasi na lahat eh. But, syempre gusto ko maging part nito. Unang-una gusto ko makawork si Direk Irene. Gusto ko makawork ulit si Ate Jody. It's a new experience to be working with Sanya. Si Loisa din, medyo kami, parang reunion sort of. So, I was really looking forward to doing this project. And alam ko rin how much responsibility we have na sa amin na ibigay itong kwento na to at kami yung mga bosses nila para ikwento yung mga kwento nila na pinagkatiwala nila sa amin. So, ayun. Miss Carmi. Ako nakapagpa-oo sa akin dito yung cast. Pagkatapos si Direk Irene, hindi ko pa kilala. Nagpunta sa bahay. Pagkatapos nung napanood ko na yung kay Ding Dong, sabi ko, oh my God, she is such a big director, big talaga, blockbuster director na kaya talagang it's an honor for me to work with all of you. At syempre, bonus na nasa Japan pa kami, di ba? During spring! Oo, yeah. Kaya I truly enjoyed and talagang it's such a privilege na mapasama sa mga young at talaga namang talented and award-winning actresses. Yes, of Miss Carmi, grabe rin. Tsaka sa sex bomb opening. Diba? Kamusta na may sex bomb opening? Totoo po yung kaba namin doon. Yung kaba namin na lamig ng kamay namin, bukod sa malamig po talaga yung panahon. Pero yung kaba namin na bilang entertainer at nandun mismo yung mga entertainers, yung paano kaya nila, Nakasama tama ba yung nga sa ginagawa cast? namin? Nakasama namin sa cast. So, yung bawat ginagawa namin talaga doon, hindi lang sa pagsasayaw, kundi doon sa bawat eksena, yung parang nangangapa ka kung tama po ba yung ginagawa namin? Tama pa ba yung binibigay namin sa storya? So, yun po. Direk Irene, wala sa bingo card namin na makita maging sex bomb Jody, si Jody Santa Maria. Diba? Ano kamusta yun? Diba? With the outfit, talaga, and ikaw pa yung unang nang aakit. Alam mo, Sex bomb Jody na itatawag sa'yo after nito. oh my gosh, hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Kasi yun yung sa lahat ng mga scenes na ginawa ko, parang yun yung talagang pinaka dinaga talaga ako. I mean, every time naman na pumupunta ako ng set, laging may kaba. Pero nung nalaman ko na isushoot yung scene na yun, parang, alam mo, everyday pinagdarasal ko na sana, not today, not today. Tapos nung na-schedule na siya, isushoot na siya, yung hindi ka na makakain. Tapos, malamig yung panahon, nalalamig din yung kamay namin. Yung parang,
Okay, but wala ka namang ibang choice eh. Kailangan talagang gawin mo siya at gawin mo siya with full conviction. So, thank you, Derek, for giving me a chance to be a sex bomb dancer for one day. Maraming salamat. Bravo! And of course, thank you so much for that. Thank you na nga direct na in-offer mo yung scene na yun para ma-enjoy namin at opening pa. Ganon. Oo. And si Miggy, who represents a different facet of being an OFW, who feels like it's not for them. Kamusta yung yung experience na yun for you? Well, I mean, with this kind of film, there's nothing to say no to. I feel like every inquiry is like a blessing. And with Direk Irene, kasi like naka-work ko siya before sa teleserye sa GMA, and then now to be working with on a film, iba yung feeling. Tapos syempre it's my first time to work with these beautiful women, and yeah, it's just a privilege. I was just having a good time. Sobrang na-enjoy ko lang yung time ko sa Japan. The first time ko to shoot out of the country. Yeah. That is Super awesome. blessed. Thank you for that. Now, we do have questions from the press that we pre-selected already. And the first one is coming from Naz of Pilikulit. This is for you, Direk Irene. Yes, Pilikulit. Pelikula Mania. Akala ko pinalitan mo kasi, Naz, kasi Pilikulit. So anyway, Direk Irene, sabi niya, what made you write about OFWs from your usual romance materials? Actually, nung binigay sa akin yung konsepto, tapos parang nung nag-immersion, it's like, ay, at least hindi na pag-ibig na kwento. Pero syempre may pag-ibig pa rin, no? Pero it's a welcome change sa akin kasi matagal ko na talagang gustong magkaroon ng iba-ibang paths. Parang sobra akong privilege na makagawa ng kwentong ito. Mahirap, pero parang masaya na ibang at least ibang lane naman na pwede kong ma-explore. Kasi last ko nag-unsung Camp Sawi pa eh. So, parang, but Camp Sawi is also, syempre, mga sawi, mga broken-hearted. So, pag-ibig din yon. Pero ito, parang dealing with issues na parang masocietal, di ba? So, parang sobra kong happy. Sana marami pa. Yes, boss? Yes! Oo. The pressure. The pressure. Fresh na fresh. Totoo yung parang kinabahan nga siya kanina. Naku, successful to. And yung next question natin is from JM of Kumagkao for Sanya. Sanya, would you do the same thing your character did if you were in the same shoes? Saan po doon? Saan po doon? Feeling ko, Yes! sandali, wait lang. Hindi ko rin alam. Kasi ngayon pa nga lang natin, hindi pa natin mapapanood sa premiere night pa lang. Pero siguro kung ako si Paris, magkaiba talaga kami ng personality. Si Paris kasi napakakikay, di ba? Bubbly, lahat-lahat, ganon. Pero siguro kung kaya kong isakripisyo yung sarili ko para sa taong magmamahal sa akin ng wala namang kasiguraduhan, hindi ko alam. Parang ako, mas pipiliin ko pa rin yung sarili ko. Gusto ko munang buo yung sarili ko bago ako magmahal. Oy! Baka may continuation pa yun, direct ka? May spin-off. Munti ka na nga mahulog eh. Sa upuan. Pero yun. Siguro, mas ako yung tipo ng tao na pipiliin ko munang maging buo bago ako magmahal. Ganon. Yes. Ano na, Yakuza? Ang gwapo doon ng Yakuza, direct. Saan nyo siya na-discover? Ay, yun, sakto yun yung susunod na tanong from when in Manila. Ayan, sa lahat doon ng cast, and of course, kayo, Direk Irene, Ted, sa process nito, no? Was there auditions? Or did you personally had them in mind for this? For the cast, si Jodie talaga yung Vicky. Siya talaga yon. And then from her, dun yung parang isip ng may kakaroon ng chemistry with her. So yun. So sa kanila, wala sila syempre audition, nag-pitch na kami, and hopefully tanggapin nila. So dasal-dasal yun. Nung tinanggap siya ni Miss Jodie, Miss Jodie kasi tawag ko sa kanya. Nung tinanggap ni Miss Jodie, sumunod na yung mga iba na yes sila, parang ganon. So happy. For the Japanese cast, audition yon. Kasi nagpadala sila ng mga tapes, ganyan. Audition tapes, yes.
Ang ganda ng chemistry ni Paris at ni ano. Oo, happy yun si Genji. Oh, Tapos yung Genji. kinikwento kanina ni Genji-san. si Genji-san, Genki Ito yung totoo niyang pangalan. Tapos theater siya. Taga-theater Oh. siya in Japan, tapos nagbabike lang siya papunta sa location. Ay, ang cute. Oo, cute-cute niya. Tapos the day before, pinasakit niya yung ulo namin. Hindi kasi meron siyang sa translation nung dialogue, para bilang theater siya. Sabi niya, this is not how we're gonna speak this. If we're former lovers, iba yung klase ng Japanese. If we're Ay. just parang ganito, there's like this old Japanese ta. But if we have to be casual and so panic si Ate Sanya. at 3 a.m. sabi niya, totoo po ba to? Papalit po lahat ng lights. Sabi kasi ni Genji. Ang haba pa naman ng mga linya nyo. Kasi after namin aralin yan, parang we have 1 month na pinag-aaralan namin talaga siya, yung una naming script ng Nihongo. Tapos pagdating namin doon sa Japan, nagpanik nga po kami kasi pinalitan lahat. As in, lahat ng sinasabi namin doon, and we only have 3 days to prepare for that mga sequences na Nihongo. So panik po talaga kami ni Ate Jody. Grabe, napapalitan ka pala. Dahil pala sa Ang dami kanya. naming sinasabi kasi na Nihongo. So yun naman. Pero na-enjoy rin naman namin yun. And yun nga yung follow-up question from When in Manila. Yung preparations nyo, like, to speak the language, Nihongo, Tagalog. Diba? Nihongo, Tagalog. Kumbaga, nagsis-code switch kayo, kumbaga, pero napaka-flawless nyong ginawa. Ano yung naging preparations nyo for it? Siguro meron kaming rehearsal ng coach namin. So, tinuturo niya kung paano yung proper na dapat i-pronounce mo yung Nihongo. Kasi medyo, syempre, gusto mo na maintindihan ka talaga ng kausap mong Japanese, di ba? So, yun yung mga preparation namin. Hindi naman kami masyadong nahirapan, konti lang. Medyo challenge. Mahirap pala talaga siya. Immersion, how was it for you? So, bukod dun sa kailangan naming aralin magsalita ng Nihongo, meron din kaming ginawang immersion. So, we spent parang 3 nights sa isang umise kung saan kami nagtatrabaho. Walang nakakaalam sa mga Japanese clients na pumunta doon kung sino kami or kung bakit kami nandun. Ang alam lang nila, mga bago kaming salta na babae. So, kailangan namin mag-show up, kung saan kailangan namin pumila at pipili yung hapon kung sino sa amin ang gusto niyang maka-table. May part din doon na i-entertain mo talaga sila. Kaya lang ang thick lang talaga ng language barrier, pero hindi naman kami pinabayaan ng mga mama namin doon. In-assist talaga nila kami. And then, bukod doon, kung ano yung ipapagawa nila, kung sinabi nilang kumanta ka, kakanta ka. Kung papasayawin ka nila, sumayaw ka. And then there was one night also as part of our immersion, nagkaroon kami ng parang mini show na merong center stage doon wherein the 4 of us had to perform. And then doon naman na-experience na yung mga chopsticks, sinisingit nila. Kasi yun yung parang tip, lapad yung Tapos, ayun, dahil doon sa immersion namin, nagpapasalamat din ako doon dahil 1 month akong hindi gumastos para may pambili ako ng mga kape, ganyan. So, kumita din ako sa Japan. Bongga? So, may sideline pala yung immersion direct. Oo. How about for you, Jane? Ba't hindi ako sinali doon? Oo, good. Miss Carmi, please add Hindi ako on. sinama doon sa gabing Ay, yun. yung sa immersion wala si Miss Carmi. Wala, kasi Oo. dapat ako yung Mama Sam, diba? Si Mama Charlie. Ay, yung immersion. Siyempre, una, meron akong sariling idea, ni research. Kasi doon sa line, di ba parang parating bumabalik siya na, dancer ako noon, ganito, ganyan. So, talagang nag-research ako ng look, everything. Nag-prepare ako until nagpunta nga si Direk Irene and the stylist sa bahay. May mga pinili sila. Sabi ko, bakit parang modern na? Yung pala yung may real na mamasari sa Japan. And talagang naka Gucci, naka Louis Vuitton. So, hindi na pala yung
ini-imagine kong makaluma yung itsura ng Mama Sang. Hindi na pala ganon. So yun, so yung lahat ng research ko, tinapon ko. But I actually enjoyed doing the role. Nakakatawa rin yung binigay sa akin mga lines, di ba? At saka nakikita ko nga na natatawa rin sila sa akin. And parang na-empower mo yung mga kababaihan na iyong hinahawakan doon sa bar. Oh yes. Kailangan ko silang parating pagsabihan for my past, dapat dati akong beauty queen, tsaka dancer, ganyan-ganyan. Di ba pinasa ko sa iyo? Ay, hindi, sa kanya pala, ni Paris. Ayan. And of course, the next question is from